Hello Gotham fans! Ito na nga ha, spotted Sir Alden naging pari. Nagulat din ako dito mga kasimreros. Ilang beses ko pinanood yung video na ito. Siguro siya nga no, kasi ka-upload lang bago lang. Kanina yata sa sa TikTok mga kasimreros. Tapos tinutukan ko. Sabi ko parang siya nga no, naging pari si Alden, and sinearch ko, wala namang tao dito, teleserye or pelikula si Alden na naging pare siya, di ba? Na yung role niya na ginampanan ay pare. So wala naman. Pero ito, talagang kamukhang-kamukha niya. Nang sinearch ko sa internet mga kasembreros, ka-look-alike pala niya to, no? 2018 nag-resurface lang sa social media mga kasembreros, no, kasi ni-repost ng isang Alden fan or Kathleen fan mga kasembreros. So si Father Joseph, 2018 pa pala ito, at saka nabalita na siya dati sa unang balita, no, sa GMA mga kasembreros. So parang nagulat din yung mga tao at saka yung uploader mismo na yun, no, hawig na hawig talaga siya ni Sir Alden. Sabi ng mga tao, pwede siyang maging kuya ni Sir Alden mga kasembreros. Kasi kamukhang-kamukha. Grabe no? Kamukhang-kamukha talaga niya mga kasembreros. Alam kong tayo din sa mundo ay may mga magkamukha, no? Hindi nga lang sikat at saka hindi nakikita. Kasi nga dito, hindi naman lahat sikat or hindi lahat na broadcast mga kasembreros. So pero alam ko meron tayong mga doppelganger mga kasembreros na mga ka-look-alike mga kasembreros. So, kagaya sa mga sumasali sa contest na sa TV. And then ito, so next item natin mga kasembreros. So, bago yung update natin, ang kulit ng caption dito mga kasembreros. Although throwback ito ha. Ito yung time na parang kumanta siya sa isang mall. Tapos, kinuha niya yung cellphone mga kasembreros na nag-video. Yung pumunta ka sa mall show ng idol mo tapos ganito ang nangyari. So, ang nangyari kasi dito is parang hinablot niya yung cellphone mga kasembreros. Pero ang yung parati niyang isa sa solid na fan niya or sa fandom mga kasembreros. Tapos si Mercy mga kasembreros. Tapos ay parang hinablot niya, no? Sabi niya, buti na lang idol kita, sabing ganun. Kahit na ganito yung ginawa mo sa akin. Sabing ganun ng caption ng kasembreros sa kanyang pag-post. So this is a throwback mga kasembreros na video na kung saan ay bata-bata pa si Pops Alden dito mga kasembreros na habang nag-umausos. Ang kulit talaga ni Pops Alden, talagang dati pa talaga ang kulit. And then ito, nag-post siya sa kanyang Instagram story yung bida sa takilya nga niya na award mga kasembreros sa 73rd FAMAS Awards para nga sa movie ng Hello Love Again mga kasembreros. So ito po ay post naman at greeting ng kanyang Stars on the Floor family mga kasembreros. So bida sa takilya actor awardee for the movie Hello Love Again 73rd FAMAS Awards. Your SOTF fam is so proud of you, no? Stars on the Floor, Alden Richards. So certified multi-bida, congratulations under Alden Richards. So iba-iba kasi yung mga dati may Myriad, nag-greet sa kanya, Sparkle Jamie Artist Center. And then marami pa mga kasembreros, no? Star Cinema of course, no? Binati rin siya kung kaya pinapost niya sa kanyang Instagram story or Instagram account mga kasembreros. And then ito, so throwback photo yata ito ni na Ma'am Catherine, no? Pinost ng isang Catherine admin na kung saan ay hindi ko kung sino tong nagpawaki, si Ma'am Bianca Gonzalez. Tapos yung hindi ko kilala itong isa si Mimio yata ito. So I think this was part of their Pepsi endorsement pa dati mga kasembreros, no? Endorsement video na ginawa or endorsement shoot mga kasembreros. So ang kulit niya attorney dito mga kasembreros, as usual kapag may mga ganyan-ganyan ay nagwaki-waki lang nagwaki-waki lang si attorney na si bida sa takilya at phenomenal box office cinema queen mga kasembreros. So naka-blue sila dito, no? Kasi nga yun ang color motif ng Pepsi mga kasembreros. And then ito, totoo ako dito, kinumpal ng isang admin, no? Yung dimple ni Alden Richards mga kasembreros. So sabi niya dito, ako na in love sa dimple ni Tisoy, no? Kasi talagang malalim siya at saka obvious na nakikita talaga siya mga kasembreros. So kung kaya parang kinumpile ng isang admin
yung kanya mga pictures, no, na may dimples, si Phenomenal Box Office Cinema King, mga kasambreros. So, yun po. And then ito, so ang kanyang prayer, of course, no, post niya sa kanyang Instagram account ay ang kanyang panalangin for today. Dear God, today I just want to thank you for carrying me through every challenge I've faced in this life. You've been my strength when I was weak, my peace in the storm, and my guide when the path was unclear. With you, I can accomplish anything, withstand anything, and persevere through anything. Thank you for never leaving my side and for being faithful through it all. I give you all the glory and trust you with whatever comes next. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden. So, medyo busy si Sir Alden ngayon, no? Kasi may pasok nga siya sa Alpha Aviation Group, mga customers. Hindi ko lang kung araw-araw yung pasok niya, pero I suppose yes. Kasi 2 years lang yata yung kanyang yung kanyang pag-aaral. Tapos, yun, siguro may mga times na absent siya kasi nga sobrang busy ng kanyang schedule, mga kasembreros. Kung kaya medyo konti yung kanya napopost sa kanyang Instagram account, mga kasembreros, or sa kanyang mga Instagram stories. Pero hoping na kayang-kaya ng kanyang schedule, no, at saka nakakapagpahinga pa si RJ, si Tisoy, mga kasembreros, si client, kasi ang pahinga ay talagang kailangan, mga kasembreros. And then ito, so next item natin, so si Ma'am Cadena Queen, parang nag-post siya, no, sa kanyang TikTok account na nakapagpa-picture siya, no, kay Alden nung time ng FAMAS Awards nga, mga kasembreros. So PMPC Awards, mga kasembreros. So parang fan siya ni Cadena Queen, na isang TikToker niya. Sobrang yaman nito, mga kasembreros, no. Ang dami niyang alahas, mga kasembreros. So nakapa-picture siya sa kanyang hinahangaan, si Sir Alden. And then ito, sobrang cute ng ginawa ng isang Kathleen admin dito. Parang transition into parang Korean, tapos may isang teddy bear, mga kasembreros, no, tapos kulay puti. Medyo pumayat lang si Sir Alden dito, at saka si Ma'am Catherine sa animated na form or animated na mukha, mga kasembreros. And then ito, so next item natin, ang kulit, no, kasi yung bench niya, no, ang bench ni Sir Alden ay pinicturean niya, no, ng isang fan, tapos pinost sa kanyang TikTok account, mga kasembreros. So bench, dito si Sir Alden kasi isa sa mga endorsers ng bench. May iba pa dito, magkatabi sila ni Ma'am Catherine, pero na-vlog na natin nakaraan yan, mga kasembreros. And then ito, so last item natin ito, mga kasembreros. So si Ma'am Catherine, no, parang inedit siya dito para siya may mga bodyguards sa likod. So nung time pa yata ito ng A Very Good Girl, tapos klase na klase si Phenomenal Box Office Cinema Queen, mga kasembreros. So actually that is it, no. Abang-abang pa tayo sa mga updates, mga kasembreros. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is August 28, 2025. Naku po, Thursday na, mga kasembreros. Isang araw na lang, weekend na naman. Ang bilis talaga ng panahon, mga kasembreros. So sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Ang title po natin, 1,000 isang araw. 2 Peter 3 verse 8. But beloved, do not forget this one thing, that with the Lord, one day is as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Napakaganda po nito, mga kasembreros, no? Ito po ay reminder sa atin na ang Diyos po natin ay malayong-malayo at incomparable. Hindi po siya pwedeng ikumpara sa isang human or mortal being, mga kasembreros, kahit na ikaw pa ang presidente ng pinaka-powerful country sa buong mundo, or you are the greatest leader, mga kasembreros, sa buong mundo, or pinakamayaman sa buong mundo, or ikaw may-ari ng pinakamaraming businesses sa buong mundo, you cannot compare, and we cannot, and we should not compare ourselves to God, mga kasembreros. So ito po ay contrast sa si Apostol Pedro po ang nagsabi dito, no, or nagre-remind sa atin. Yung verse 8, mga kasembreros, ay contrast po ito sa earlier dialogue or mga sinabi ni Apostol Pablo, mga kasembreros, sa mga tao doon, na kung saan ay mga mockers sila, no, mga nag-iinsulto sila
parang sasabi nila na, oh, ang Diyos, akala namin hindi siya nagpapabaya at saka hindi siya delay, no? Hindi delay yung kanyang mga sinasabi, hindi delay yung kanyang mga pangako, hindi delay yung kanyang mga blessing, and hindi delay yung kanyang mga salita. So yung sinasabi ng mga nang iinsulto, no, kina Apostol Pedro, mga kasunod, habang sila po ay nag-preach doon. So ito yung sasabi nila na, oh, ang tagal-tagal na ng Panginoon, sabi niya malapit na, pero hindi pa naman siya dumarating hanggang ngayon, sabi ng mga nang iinsulto sa mga apostol, mga kasembreros. So ito yung rebuttal ni Apostol Pedro, mga kasembreros, sa mga tao, kasi akala nila ang tao ay Diyos, no? Hindi po incomparable. Ibig sabihin dito po, mga kasembreros, sa pag-count pa lang ng years and seasons at panahon, mga kasembreros, hindi siya matutumbasan. Imagine mo kapag ikaw ay 1,000 years old, na imposibleng mangyari, mga kasembreros, no? Yung pinakamatandang tao ever lived, mga kasembreros, ay Methuselah, 969 yung edad niya, so hindi siya maabot ng 1,000. So ibig sabihin ngayon po ay 2025, diba, or 2025. So ibig sabihin po ay 2 araw pa lang doon, mga kasembreros, or ito yung sasabi natin na hindi limited ang Diyos natin by time, by season. Hindi siya limitado ng space, hindi siya limitado ng panahon at oras, mga kasembreros, or years man dyan, kahit na millennium years pa yan, mga kasembreros. Hindi po siya limited ng ating isipan, ng ating imagination. Hindi natin siya pwedeng ilagay yung kanyang power at ang kanyang greatness or kadakilaan, mga kasembreros, sa ating human imagination. So sabi niya dito ay si Apostol Pedro dito, mga kasembreros, ay dahil marami ang hindi naniniwala sa Panginoon na babalik ba talaga, mga kasi marami na nag-predict, no? Marami ng mga Nostradamus na nagsabi na ang Diyos po ay babalik sa ganitong petsa, ganitong taon, pero hindi pa. So marami ang nadismaya, no? Marami ang hindi na naniwala, mga kasembreros. Ito po ay nagpapatunay, mga kasembreros, na God is eternal and man is finite. Tayo po ay may katapusan at ang Diyos po ay wala siyang katapusan, mga kasembreros. Ang ating buhay is just a span of His breath, mga kasembreros. So in comparison sa ating Panginoon, despite the truth of God's word in the many declarations of God's great glory and power that pour forth praise to Him from the heavens above and the mountains beneath, mankind is willfully ignorant. So ito yung pinakadelikado, no? Yung ignorante ang tao at saka walang alam, mga kasembreros, sa salita ng Panginoon, despite sa mga nakita natin mga miracle works, mga wonderful works, mga kasembreros. Syempre ang salita talaga ng Panginoon na diretso at saka malinaw na sinasabi sa Biblia, mga kasembreros. Kung kaya sasabi ko parati na napakahalaga talaga na mag-spend time po tayo ng pagbabasa ng Biblia, araw-araw po yun, mga kasembreros. Kasi kapag tayo po ay ignorante, walang alam, mga kasembreros, parang batas lang yan ng tao, no? The law may be harsh, sabi ng batas dito sa mundong ito, harsh man at saka malupit ang batas na ito, but it is still the law. And so with the word of God, mga kasembreros, mas lalo na po, kasi walang excuse, mga kasembreros, ang tao, kasi nilatag na lahat-lahat, no? Kumbaga pa, nandyan na yung instruction ng Panginoon, nandyan na yung portfolio, no? Kumbaga pa, pag hindi ka pa naniniwala, para ka nag-a-apply sa isang kumpanya, na ikaw ay veterano na nga, tapos nag-apply ka sa isang kumpanya, tapos hindi ka pa tatanggapin, nakita ng portfolio mo na outstanding at saka top-notcher, for example. So, di ba parang ganon? So, nandito na yung portfolio. Kung hindi ka maniwala sa Panginoon, tapos nandyan na yung mga miraculous works, wonderful works, great works ng Panginoon, mga kasembreros, from the time of Moses. Hindi ko na maisa-isa, mga kasembreros, so Joshua, Hezekiah, and Jeremiah, and so on. No? Ang dami, mga kasembreros, from the time of Abraham, no? Of course, in the time of Noah. So marami, walang ligtas at walang excuse ang mga tao na hindi ko alam yan. Kung kaya ang purpose natin, no, bilang ako po ay isang hamak na lingkod ng Panginoon, is to share the gospel in truth and in love and humility. Kasi ako man ay merong responsibility at accountability, mga kasembreros, na bakit hindi mo shinare, no? Tinawag kita para magbahagi ng salita. So ito po ay ang isa pang rason dito, mga kasembreros, na hindi pa dumarating ang Panginoon is binibigyan niya pa ng chance ng maraming chance pa, mga kasembreros, ang mga tao ngayon na magsisi at malikod sa kasalanan at dumulog sa Kanya at sumunod sa Kanya, mga kasembreros. So isipin natin, di ba? Parang ibang tao ba
Di ba? Sa time kasi nito ni Apostle Pedro, mga kasembreros, or Apostle Peter, yung mga tao parang kine-question nila yung capability, ang power, at saka yung word ng Panginoon, na bakit sabi niya malapit nang dumating, malapit na siyang dumating, malapit na siyang magbalik, pero wala pa rin. So ang mga tao noon ay mapaatat na atat, mga kasembreros. We are not to be stumbled by such worldly logic. If God's word says it, then it is true, for God's word is not non-negotiable fact or truth, mga kasembreros. Kung sa tao pwede ka mag-compromise, kung pwede ka magsabi na pag sinabi ganito tapos hindi mo tinupad, hindi po ganun sa Panginoon, mga kasembreros. Non-negotiable. Ibig sabihin, hindi po siya, pag sinabi ng Biblia na mali, kasalanan, wala pa ang opinion natin at ang ating rebuttal na mga opinion, mga kasos, ay hindi na po nagmamatter. Pag sinabi ng Diyos na pagpapalain ka dahil ginawa mo to, pagpapalain ka, no? Pag sinabi ng Diyos na susumpa ka at saka malalaglag ka, matitisod ka at parurusahan ka dahil sa ginawa mong ganitong kasalanan, parurusahan ka. Our opinion, our logic, our philosophies, our science do not matter. Our intelligence, no, our expertise and skill, mga kasembreros, do not matter kapag ang Biblia na po ang nagdeklara. Judgment is coming in a world that has rejected Him, Jesus Christ, but we are taken to be with Him in heaven before His wrath is poured out. However much we long to be with Him, and irrespective of how much time has passed under the bridge of life, God is not slow in carrying out His plans and purposes. So, isipin natin, no, tayo po ay may katapusan, ng Diyos wala. So, huwag tayong, ako din, para sa akin din ito, mga kasus, na huwag tayong maging impatient, no, maging kumapaatat na atat. Basta we do the process. We worship while waiting. We pray. We do His purpose. We share the gospel, no, in truth, in humility. We help other people and nagiging Christ-like tayo while waiting, no, maging mabuti. Gumawa kasi kapag mananampalataya tayo, hindi po pwedeng hindi tayo gumawa ng mabuti, because kung ang Diyos natin ay mabuti, dapat nagre-reflect din yun sa atin. Kapag ang Diyos natin ay nagpapatawad, nagre-reflect din yun sa atin. Kapag ang Diyos natin ay mawain, mahabagin, at saka mapagpakumbaba, tayo rin po, mga kasembreros, ay dapat ganun din. Kasi nga Christ-like, no? Dapat ay gayahin natin si Kristo. So, ganun po siya, mga kasembreros. So, if He delays, there's a reason, no? Kapag dinidelay ng Panginoon ang kanyang pagbabalik, mga kasembreros, or ang pangarap na atin pong inaasa, meron po siyang rason. And then any delay pours an additional stream of grace into a Christ-rejecting sin. Grabe, no? Nakakaiyak naman to. Nakakaiyak siya, mga kasembreros. Kasi sabi nito, additional stream of grace, no? Daluyan, kumaga pa river, no? Dumadaloy na grasya into a Christ-rejecting sinful world. Grabe, no? Christ-rejecting, marami ang nagre-reject. Although, no, natutuwa tayo kasi marami ako nakita mga testimonies, mga sa ibang bansa dito sa Pilipinas na nagsishare ng gospel. Okay, yung mga Christians talagang awaken na rin sila, no? Talagang hands-on na rin ang mga Christians ngayon, mga kasembreros, sa pagsishare lang ng mga verses sa social media, sa pagsishare ng kanilang testimony, sa TikTok, no? Hindi sila nagpapahuli. And tayo rin po, mga kasembreros, sa pagsishare ng gospel. Sila man, kahit mga ultimo, no, kahit nakita mo, kahit na nasa liblib lang sila na lugar, talaga nagpapaload sila, mga kasembreros. Nakaka-touch yung gano'n, no, na kahit na alam mong walang-wala na sila, pero they still have to spend finances or money, mga kasembreros, para magpa-load and then share the gospel of God that is good, every single word, mga grabe, no? Ang nakaka-amaze, mga kasembreros. Kung ako sa inyo ay magbasa na po tayo ng ating portfolio ng ating Panginoon, yung kanyang love letter, yung kanyang Holy Bible, mga kasembreros. And kung kaya dahil may reason ang Panginoon, mga kasembreros, kung bakit niya dinidelay pa, no, ang panahon ngayon, and that is for us, no, para rin yun sa atin, mga kasembreros. It's not for Him, kasi Diyos siya, kahit wala tayo, pag wala siya, wala tayong magagawa, as in, lugmok, wala tayo, as in zero, mga kasembreros, kasi nga, siya po ay Diyos at dapat nating pagtiwalaan. Or grabe, no, ang 1,000 taon ay isang araw lang sa ating Panginoon. Ganun po ka-powerful. It's just one, no, isa lang to sa mga verses, mga kasembreros, na dapat kamanghaan natin. And as we are being amazed, no, as we are being magnified, mga kasembreros, or as we wonder to the amazingness and greatness of God, ay sumunod tayo sa kanya manampalataya, and syempre, no, isa pamuhay ang salita niya sa Holy Bible, mga kasembreros.
Alright, salamat po sa ating Word of God ha. Nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, in His mighty, holy, magnificent name of our Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment mga stars and paalam po. I love you.